Sa pagdinig ng kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, humarap si Sally Santos, may-ari ng SYMS Construction. Ang kanyang kumpanya ang naawardan umano ng Manomalyang Ghost Flood Control Project sa Padi, Bulacan. Sa pagtatanong ng depensa, iginit ni Santos na walang cash delivery na ginawa ang kanyang kumpanya para kay Revilla kaugnay ng proyekto. Wala rin umano siyang personal na kaalaman kung may naging papel ang dating senador sa pag-aproba at pagpopondo ng proyekto. Hindi rin anya niya alam ang sinasabing inisyal na SBR na lumabas sa dokumento. Dagdag pa niya wala siyang personal na kaalaman na nakipagsabuatan si Revilla sa paggawa ng Umanay Ghost Project. Ayon kay Santos, nakasentro lamang kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang kanyang mga transaksyon. Wala rin umano siyang naging transaksyon kay dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, bagamat magkakilala sila. Sinabi rin ni Santos na hinihiram umano ni Hernandez ang kanyang lisensya kapalit ng 3% royalty fee. Inamin niyang wala siyang personal na isinagawang proyekto sa Pandi, Bulacan dahil proyekto umano ito ng DPWH. Kapag nanalo sa bidding ang kanyang kumpanya, si Hernandez umano ang inaasahang gagawa ng proyekto. Hindi rin niya alam kung natapos ang proyektong ito dahil hindi niya ito nabisita. Sa proseso ng bidding, siya ang naghahanda ng technical documents habang si Hernandez ang bahala sa financial requirements. Kaugnay ng cash delivery kay Hernandez noong May 20, 2025, sinabi ni Santos na umabot sa 4 na oras ang pag-withdraw ng 299 million pesos. Ang naturang halaga ay dineliver umano sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para kay Hernandez. Isinilid ang pera sa 25 malalaki at medium-sized na kahon at ikinarga matapos i-withdraw mula sa Land Bank Malolos. Ayon kay Santos, ang halagang ito ay mula sa 5 proyekto ng DPWH Bulacan na napunta sa SYMS kung saan tumanggap siya ng 3% royalty fee. Noong 2025, sinabi niyang nasa 42 proyektong ibinigay ni Hernandez sa kanyang kumpanya. Dagdag pa niya, nagpapalit-palit siya ng 3 sasakyan tuwing nag-withdraw ng pera bilang seguridad. Samantala, sinabi ng depensa na consistent si Santos sa kanyang pahayag na walang direktang kinalaman si Revilla sa sinasabing manomalyang proyekto. Matatanda ang una nang humarap si Santos sa bail hearing kaugnay ng kasong malversation laban kay Revilla at iba pang akusado. Well, we'll take it as it is. As far as we're concerned, we have been very consistent dun sa position natin na wala naman talagang decision. And si Ms. Santos, na she had testified during the bail hearing as it is today, consistent naman yung naging testimony as regards that. Sa pagdinig ng kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, humarap si Sally Santos, may-ari ng SYMS Construction. Ang kanyang kumpanya ang naawardan umano ng Manomalyang Ghost Flood Control Project sa Padi, Bulacan. Sa pagtatanong ng depensa, iginit ni Santos na walang cash delivery na ginawa ang kanyang kumpanya para kay Revilla kaugnay ng proyekto. Wala rin umano siyang personal na kaalaman kung may naging papel ang dating senador sa pag-aproba at pagpopondo ng proyekto. Hindi rin niya alam ang sinasabing inisyal na SBR na lumabas sa dokumento. Dagdag pa niya wala siyang personal na kaalaman na nakipagsabuatan si Revilla sa paggawa ng Umanay Ghost Project. Ayon kay Santos, nakasentro lamang kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang kanyang mga transaksyon. Wala rin umano siyang naging transaksyon kay dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, bagamat magkakilala sila. Sinabi rin ni Santos na hinihiram umano ni Hernandez ang kanyang lisensya kapalit ng 3% royalty fee. Inamin niyang wala siyang personal na isinagawang proyekto sa Pandi, Bulacan dahil proyekto umano ito ng DPWH. Kapag nanalo sa bidding ang kanyang kumpanya, si Hernandez umano ang inaasahang gagawa ng proyekto. Hindi rin niya alam kung natapos ang proyektong ito dahil hindi niya ito nabisita. Sa proseso ng bidding, siya ang naghahanda ng technical documents habang si Hernandez ang bahala sa financial requirements. Kaugnay ng cash delivery kay Hernandez noong May 20, 2025, sinabi ni Santos na umabot sa 4 na oras ang pag-withdraw ng 299 million pesos. Ang naturang halaga ay dineliver umano sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para kay Hernandez. Isinilid ang pera sa 25 malalaki at medium-sized na kahon at ikinarga matapos i-withdraw mula sa Land Bank Malolos. Ayon kay Santos, ang halagang ito ay mula sa 5 proyekto ng DPWH Bulacan na napunta sa SYMS kung saan tumanggap siya ng 3% royalty fee. Noong 2025, sinabi niyang nasa 42 proyektong ibinigay ni Hernandez sa kanyang kumpanya. Dagdag pa niya, nagpapalit-palit siya ng 3 sasakyan tuwing nag-withdraw ng pera bilang seguridad.
Samantala, sinabi ng depensa na consistent si Santos sa kanyang pahayag na walang direktang kinalaman si Revilla sa sinasabing manomalyang proyekto. Matatanda ang una nang humarap si Santos sa bail hearing kaugnay ng kasong malversation laban kay Revilla at iba pang akusado. Well, we'll take it as it is. No? As far as we're concerned, we have been very consistent dun sa position natin na wala naman talagang consistent. And si Ms. Santos, as she had testified during the bail hearing as it is today, consistent naman yung naging testimony sa guardian. Sa pagdinig ng kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, humarap si Sally Santos, may-ari ng SYMS Construction. Ang kanyang kumpanya ang naawardan umano ng manomalyang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa pagtatanong ng depensa, iginit ni Santos na walang cash delivery na ginawa ang kanyang kumpanya para kay Revilla kaugnay ng proyekto. Wala rin umano siyang personal na kaalaman kung may naging papel ang dating senador sa pag-aproba at pagpopondo ng proyekto. Hindi rin anya niya alam ang sinasabing inisyal na SBR na lumabas sa dokumento. Dagdag pa niya wala siyang personal na kaalaman na nakipagsabuatan si Revilla sa paggawa ng Umanay Ghost Project. Ayon kay Santos, nakasentro lamang kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang kanyang mga transaksyon. Wala rin umano siyang naging transaksyon kay dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, bagamat magkakilala sila. Sinabi rin ni Santos na hinihiram umano ni Hernandez ang kanyang lisensya kapalit ng 3% royalty fee. Inamin niyang wala siyang personal na isinagawang proyekto sa Pandi, Bulacan dahil proyekto umano ito ng DPWH. Kapag nanalo sa bidding ang kanyang kumpanya, si Hernandez umano ang inaasahang gagawa ng proyekto. Hindi rin niya alam kung natapos ang proyektong ito dahil hindi niya ito nabisita. Sa proseso ng bidding, siya ang naghahanda ng technical documents habang si Hernandez ang bahala sa financial requirements. Kaugnay ng cash delivery kay Hernandez noong May 20, 2025, sinabi ni Santos na umabot sa 4 na oras ang pag-withdraw ng 299 million pesos. Ang naturang halaga ay dineliver umano sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para kay Hernandez. Isinilid ang pera sa 25 malalaki at medium-sized na kahon at ikinarga matapos i-withdraw mula sa Land Bank Malolos. Ayon kay Santos, ang halagang ito ay mula sa 5 proyekto ng DPWH Bulacan na napunta sa SYMS kung saan tumanggap siya ng 3% royalty fee. Noong 2025, sinabi niyang nasa 42 proyektong ibinigay ni Hernandez sa kanyang kumpanya. Dagdag pa niya, nagpapalit-palit siya ng 3 sasakyan tuwing nag-withdraw ng pera bilang seguridad. Samantala, sinabi ng depensa na consistent si Santos sa kanyang pahayag na walang direktang kinalaman si Revilla sa sinasabing manomalyang proyekto. Matatanda ang una nang humarap si Santos sa bail hearing kaugnay ng kasong malversation laban kay Revilla at iba pang akusado. Well, we'll take it as it is. No? As far as we're concerned, we have been very consistent dun sa position natin na wala naman talagang consistent. And si Ms. Santos, as she had testified during the bail hearing as it is today, consistent naman yung naging testimony sa guardian.